Hello, hello, hello! Magandang araw! Welcome back sa lahat ng Cancer. At sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love. Sa inyong Tagalog love reading ngayon na mismo. Okay, so for today, ang gagawin natin ay ang inyong Valentine Day Special Tagalog Love Reading. Sige. So, tingnan natin anong kaganapan sa inyong araw ng mga puso. So, I hope na mag-resonate itong reading na to. And just a reminder, kung hindi man mag-resonate, huwag niyong pilitin. But since this is a collective reading, it may or may not resonate sa inyo. At kaya kung gusto niyo ng personal reading, message nyo lang ako sa email ko sa baba. Okay, sa description box. Saka, please support my channel. Okay, by liking this video, sharing it to other Cancer na nangangailangan ng guidance. Saka, subscribe din po. Ayun, maraming salamat. Saka, comment namin kayo sa baba if mag-resonate. So, tingnan natin anong overall energy ng reading na to. Second card, February, Bravery. Okay? So, I guess ang sinasabi lang ng universe is you have to be courageous and brave pagdating sa love. Pero tingnan natin, ano bang detalye using Tarot Cards, ano yung mga kaganapan. So, natin siya. So, kamusta ba ang araw ng mga puso? May ganap ba kayo bukas? Excited ba kayo? Sige, let's see. Second card ulit. King of Coins. Ten of Cups. Chariot. Knight of Wands. Four of Cups. The Magician. The Devil. Sige, last. And two of coins. Okay. Sige. So, maganda naman. Okay. There's a strong energy of Cancer, Gemini, Virgo, and Capricorn sa reading na to. So, pwede yun yung signs ng person ninyo. Doesn't have to. Yun lang yung strong energy na nasasagap sa reading na to. Okay, it started with King of Coins and ended with Two of Coins. Okay, so there's so much abundance in this connection. Okay, and yung person ninyo has this, yung love language niya is acts of service. So, makikita nyo na mag-effort siya, and since act of service siya, hindi siya gift or words, baka mag-expect kayo sa Valentine's Day na magsabi siya ng sweet words sa inyo or bigyan kayo ng regalo. So, kung hindi, huwag kayo magdamdam or huwag kayo magtampo. Kasi ang love language ng person nito ay acts of service. Pero love na love kayo ng person na to. And it also shows here sa Ten of Cups, wherein yung Ten of Cups is, ayun, a card of love. Diba? It's a card of love, parang, alam mo yung energy ng happily ever after. May ganong vibe, and very emotionally stable yung partner ninyo. And shown by the Chariot, they're really taking action in pursuing this relationship, and as shown here with the Nine of Wands, diba? So, not Knight, hindi Nine, Knight of Wands. There's so much eagerness din talaga. Very eager tong person na to na ipakita at paramdam sa iyo yung pagmamahal niya through acts of service. Okay. So si Four of Cups, baka kasi nga
Hindi mo siya nakikita. Okay? So, baka hindi mo nakikita na para sa'yo parang, ay, parang hindi ko naman nafe-feel, hindi ko naman nakikita na na love ako ng person na to. Kasi nakafocus ka nga dito. So, si Four of Cups is focusing on uh, uh, not yung hindi mo kailangang i-focus ng mga bagay. Kasi, ayun no, kung lilingon ko lang, nandito yung totoong ibon. Pero nakafocus ka dun sa mga hindi totoong ibon. So, mga ano lang siya, man-made birds. But the real bird is behind you. So, lilingin ka lang, o titignan mo nga lang. Kasi nga, iba yung love language niya. Wag, kung ang ina-expect mong love language is yung love language mo, hindi mo makikita na mahal ka ng tao, di ba? Kaya nga dapat alamin natin ang love language ng partner natin. Kasi pwedeng ang love language mo ay um, words. So, kung ikaw sabi ka na sabi ng uh, I love you, I miss you, di ba? Pero hindi niya, parang ilang siyang gawin yun, pero pinapakita niya sa pagsundo sa'yo, paghatid sa'yo, di ba? Uh, yun, so, yung acts of service or minsan tutulungan ka niya sa mga ganitong need na parang kailangan mo ng uh, kunwari, may kailangan ka ayusin sa bahay, pupunta siya, ayusin niya yun for you. So that's how this person shows love or express love. Diba? So wag mo i-expect na ang gagawin niya is yung love language mo. Kasi pwedeng magkaiba kayo ng love language. Okay? So, and alam mo naman din na sobrang siya din naman yung taong minanifest mo and dumating siya sa life mo. Okay? Kaya dapat medyo don't try to manipulate the situation or parang i-force yung person to express this love language na hindi naman niya talaga love language. Kasi it will become, alam mo yun, magkakaroon siya ng parang resentment. Magkakaroon siya ng parang, ano mo yun, baka isipin niya, ang toxic naman ito. Hindi naman pala napapahalagahan yung pag-express ko ng love. Kasi nga, may misalignment. So you really have to change that. And as shown here in the Two of Coins, okay, you really have to adapt. Diba? Kailangan mong, you have to change your perspective. You have to see talaga kung paano ina-express nung person mo yung love towards you. Okay? And it's a choice you have to make. Diba? Kasi, and choosing something na hindi ka sanay, di ba? Parang minsan hindi ako sanay, parang in your mind, hindi para ma-feel ko na mahal ako ng tao, kailangan marinig ko yun sa kanya, kailangan makatanggap ako ng gift sa kanya. Hindi, hindi mo kailangan i-force yun. Kasi nga, hindi yun yung love language ng tao. Kung love language yung ay time, di ba? Or, di ba, yung acts of service nga, di ba, bakit mo i-force yun? So, you really have to change your perspective na, or kailangan mo talaga na makita yun. Hindi ka mag-stick lang or enclose mo yung definition ng expressing love dun lang sa love language na alam mo or that suits you, di ba? So, and it takes a lot of courage for you to do that. Okay? Changing takes a lot of courage. So, I guess that's the energy na pinapakita dito. Pero, sige, let's clarify. Okay? Ano nga yung hindi mo nakikita? Okay. Sige. Nahulog siya
Sorry, tumalon tong card na to. Hindi nyo nakita, pero tumalon tong card na to. So, si Two of Pentacles and si Two of Coins, isa lang siya. So, ayun, again, clarify lang din dito that the Two of Coins, you have to be flexible. Okay? And to be flexible, di ba? Parang you really have to see the wag kang mag-focus dito sa mga bagay na hindi mo kailangang i-focus. Lingon ka. Pag lumingon ka, makikita mo yung totoo, makikita mo yung dapat mo makita, and that will allow you to have to be more flexible, to be more adaptive to, di ba, to the situation. Diba? Huwag kang masyadong rigid din. Okay? Alright. So, sige, tingnan natin pa. Clarify din natin yung... Yeah, because mini-manifest nito eh. Clarify natin yung the devil. Ano yung manipulation? Second card. Okay. Four of Swords. Okay. So, si Four of Swords. Okay. So, yeah. I mean, it's really time to pause. Diba? Kasi nga minamanipulate mo masyadong situation to align para mag-align siya sa'yo. So, take a pause, take a rest, at kapag inupuan mo yan, magnilay-nilay ka, makita mo nga yung kailangan mo makita. Okay? Ayan. So, I hope this reading resonates. And, kung nag-resonate man, comment kayo sa baba. Okay? Ayan. So, and, abangan nyo na lang ulit yung susunod pang love reading. Okay? Maraming salamat sa pagsubaybay. Okay? Hanggang sa susunod na Tagalog love reading para sa inyong mga Cancer. Dito lang mismo. Ingat!